makapalan na lang talaga. Si Auntie Claire at si BBM, they're asking for another chance. Daw, No way. sigurado naman daw na talagang marireform niya ang mga corruption sa kanyang administration. Decision niya, di ibig sabihin nito, magpapatuloy na yung trial sa Senado. Hindi na kailangang mag-refile. Pero kung sakaling hindi pa lumabas ang desisyon by February, then mag-uusap yung mga complainants at malamang mag-decide na mag-refile. Ayon kay Representative Antonio Tino, sa posibleng bagong impeachment complaint, mananatiling grounds ang umano'y maling paggamit ng bise sa kanyang confidential at intelligence funds. So, ibig sabihin, most probably, pag wala na tayo, diba, bilang Palace Press Briefer, gaganti sila. Buhay. Mukhang buhay ang katapat nito. Kita mo na. Ayan na sinasabi na. Yes. Good morning mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para updated ka sa ating mga video. At kung nahihirapan ka makita ang ating video, o walang notification sa iyong natatanggap, o walang dumarating, punta lang po kayo sa YouTube, search nyo lang po si Kuya Goods at lalabas na po yan. AFP General, may banat kay Bongit. BP Sara sa 2028, sure win na. Wow, magandang balita yan. No second chance, BBM. Yan ang banat ni Atty. Guanzon. Oo, di ba naalala nyo kahapon, yung pagdakip ng Venezuela President at dinala sa New York. New York ba? Kung saan man sa state ng Amerika dinala, baka pwedeng magkahawig, ano? Kasi ito palang Venezuelan President, iba rin ang attitude ayon sa report. Kaya pala, pwede naman palang gawin, no? Bakit sa Pilipinas tagal? At ang sabi, ang pamumunuan muna ng Amerika, ang Venezuela, hanggat wala pang maayos na transition. Pwede naman pala. Diba? Bakit hindi gawin sa Pilipinas? Baka magalit kayo, ha. Ito ay naipapasok lang natin. Bakit? Sa tingin nyo ba, habang nagnanakaw yung mga durobo sa kaban ng bayan, gaganda ang Pilipinas? Hindi. Lalong lulugmok at lulugmok. Sa tingin nyo ba, habang andyan yung mga magnanakaw at yung panggulo ng Pilipinas ay maganda ang takbo ng ekonomiya? Hindi. Babagsak. Kung halimbawa lang naman. Hindi naman natin sabihin na ipasakop ang Pilipinas, 'di ba? Hindi naman ganoon. Pero kung hindi nga lang matatapang ang Pilipino noon bakit yung Palau, yung state ng Palau, kaganda? Bakit yung Northern America kaganda? Bakit yung state ng Amerika na nakuha o nasakop, kaganda rin. Ang gagawin mo lang ay magtrabaho. Yun lang naman talaga ang papel. Kung hindi ka negosyante, hindi ka mayaman. Yun lang ang papel mo sa buhay. Magtrabaho, bahay, magbayad ng bills. Kaysa naman dito, walang work-life balance. Bakit? Trabaho ka ng trabaho, yung sahod mo kakarampot. Naipasok lang, ha. Huwag kayong magalit. Sige nga, sabihin nyo sa akin. Yung iba kasi hindi pa nakakaranas magtrabaho sa ibang bansa. Na magandang bansa, ha. Doon may work-life balance. Natrabaho ka, makakapagbayad ka ng sasakyan mo. Natrabaho ka, makakabayad ka ng renta mo. Natrabaho ka, makakabili ka ng gusto mo. In a week, kayang bumili ng 3 sapatos. Tama? Tama.
Dito, trabaho ka 1 linggo, sa huli mo 4,000. Wow! Sabaw. Trabaho ka ng 1 buwan, sabihin mo, sasahurin mo 20,000. Kakabili ka ba? Ayos ba? Yung 20,000 kulang pa sa upa. Naipasok lang. Oo, pwede naman pala. So, Madriaga testimony I to urge BP impeachment. Ayun na naman sila. Sabi ko sa inyo eh. Oo, di ba? Pwede. Pwede. Venezuela President Nicolas Maduro inaresto at dinala na sa US military sa New York. Sa New York talaga dinala. So, naipasok lang natin yun. Kaya, huwag kayo magalit kung halimbawa, minsan, gusto na natin magpasakop sa mga gandang bansa. Di ba? O sasabihin natin, sana sinakop na lang tayo ng Amerika noon eh. Di mas maganda pa tayo. Yun nga lang. Di ba? So ito, simulan natin ha. May banta kay Bongit at BP Sara, sure win na sa 2020. Totoo yan. Dahil sa pagkampi ng ating mga retired generals, kasundaluhan kay Vice President Sara. Tila may isang general ang nais ipaaresto ng Marcos administration. Umani ng matinding reaksyon sa social media ang Facebook post ni Dr. Lorraine Badoy, dating Undersecretary ng Presidential Communications Operations Office or PCOO, matapos niyang ihayag ang plano umano ni Pangulong Marcos Jr. na ipaaresto si retired Major General Romeo Poquiz sa darating na Lunes. Aniya, ipapaaresto ni BBM si General Romeo Poquiz sa darating na Lunes. Hindi ka lang magnanakaw tulad ng tatay mo. Pasista ka pang adik. Ito, pag ginawa niya yan, maraming aalma dyan. Bakit papaaresto? Ano naging problema? Ano ba ginawa ni General Poquiz? Wala naman. Kundi naghahayag lang siya na kung ano yung mga tama. Ikaw ba naman nakawang ka ng kaban ng bayan? Diba? Ng isang panggulo, hindi ka magagalit. Kahit naman siguro ordinaryong Pilipino ay magagalit eh. Diba? Tapos ito pa, mababalitaan mo, dahil nangangalampag at may boses si General Poquiz, pa-aresto mo. Wow naman! Oo, parang lumalabas ang pagka-diktadora. Mali yan. Ayan na naman tayo eh. Hindi pwede mga ganyan-ganyang mga... Tapos na ho yung era nyo. Diba? Tapos na yun. Ngayon, ang era naman ng Gen Z ang makikita nyo mamaya. Bakit? Meron ho nagsama-sama na itong bumoboses na mga representative na nakita natin sa post mismo ni Congressman Libiste na magkakasama si Kiko Miao Miao Barsaga at si Eli San Fernando at si Congressman Libiste. Pag yan nagsama-sama, sabi ko nga sa inyo, mabibigyan ng pagkakataon ang mga batang representative na tumakbo na mapagkasenador. Huwag lang sasalungat itong si Kaeli kasi minsan nakikita natin, napapansin natin na kahit gusto niya yung tuwid na daan napupunta sa pakurbang daan dahil sa mga kasamahan niya. Mabago lang sana yung pananaw ni Kaeli, susuportahan ko pa rin to. Dati kasi nasuportahan tapos nakita ko medyo parang nawawala yung panlasa ng masarap. Ano? So, balik tayo. Labas naman ng maikling pahayag si retired Major General Romeo Poquiz sa gitna ng kumakalat na espekulasyon sa social media hinggil sa umano'y nalalapit na pag-aresto sa kanya ngayong Lunes. Sa isang maikli ngunit matalim na mensahe, iginiit ng general na ang ugat ng katiwalian ay hindi kapangyarihan, kundi ang pananahimik ng mamamayan. Isang panawagang malinaw na tumutukoy sa mas malawak na usapin ng pananagutan at katotohanan. Aniya, hindi nabubuhay ang korupsyon sa kapangyarihan. Nabubuhay ito sa katahimikan. 2026 na. Huwag tumahimik. Sa kabila ng mga bulong-bulungan, wala pang opisyal na kumpirmasyon. Wala sa mga otoridad hinggil sa sinasabing pag-aresto
kay General Boquist. Wala pa naman. 2026 na. Leading sa mga surveys si Vice President Inday. Tama. At tila lahat ng mga sinubukang paraan para matanggal siya bilang primerang kandidato sa 2028 ay bigo. Tumataginting ang pagkabigo at patungo na sa Presidenteng Marcos sa katapusan ng kanyang termino. Pero hindi natin nakakalimutan na si Ferdinand Marcos ay isang junior at nung si senior ay pangulo, humarap din siya sa katapusan ng kanyang termino. Pero ano ang ginawa niya? Ginamit niya ang lumalawak na civil unrest at ang lumalaking insurgency group ng mga komunista para magdeklara ng martial law at mag-extend ng kanyang termino. Umabot ng 20 na taon siyang namuno at kung di dahil sa sakit at katandaan ay handa pa sanang ituloy pa ito at ipasa ang kapangyarihan sa kanyang asawa. Inasangkapan niya ang military at police di lang para lumaban sa mga rebelde, kundi para isuppress ang oposisyon, magpa-curfew at mag-censor ng media. Ang mga napromote lang ay mga opisyalis na nagpapakita ng loyalty sa kanya. Habang tumatagal, gumawa rin ng mga paramilitary groups para dagdagan sa pananakot ng mga kritiko. Yan na nga eh. Napapansin nyo na ha. Nagsisimula na sila. Ingay ng mga kaliwa. Doon sa mountain, nagkakaroon ng hindi magagandang pangyayari. Diba? Pansinin nyo, noong nakaraang araw, New Year na New Year ha. Helicopter 3. Binabakbakan yung bundok. Hindi ko alam kung sino kalaban nila sa bundok. Diba? Oo. Yung mga tao doon, mga mangyan. Kawawa yung mga nadamay na mangyan doon. Pero mo, boom, boom. Saklap. So, ang babalita nila, puro kaguluhan na. Ngayon, pwede nilang gawin yan. Kaso taong bayan, marunong na. Oo, marunong na taong bayan. Baka sa pagpipilit nila gawing na extend ang kanilang termino, mas lalong lumiit ang kanilang termino. Dahil pwedeng magaya, pag nagalit si Trump, pwedeng magaya, ipa-aresto rin siya. Sabi ni Aling Ledesma. Kasi bakit? Ayaw na ni Trump na mga ganun eh. Diba? Meron na siyang linyada na may ano na siya, may lamat na siya kay Trump dahil kay Tatay Digong. Kung ipipilit niya kagustuhan niya, pag nakialam ang Amerika, wala talaga magagawa. Kaya wag niyo ipilit ang gusto niyo pag ayaw ng taong bayan. Kaya sabi ni Atty. Guanzon, wala nang second chance. Wala nang second chance. Wag niyo ipilit na may second chance pa kayo. Dahil ang taong bayan na mismo ang sumusuka sa inyo. Nabing New Year ito, makapalan na lang talaga. Si Auntie Claire at si BBM, they're asking for another chance. No way. Sigurado naman daw na talagang marireform niya ang mga corruption sa kanyang administration. Hoy, walang second chance sa pagka-presidente. Ano ka ba, Bangag? Ba't ka tumakbo-takbo na hindi mo kaya? Di ba sinabi ko na yan noon? Hindi mo talaga kaya. Hindi lang dahil hindi ka nagtapos ng college, dahil hindi ka naman nag-aaral, dahil alam mo na ang ginagawa mo doon. Pero dahil wala ka talagang abilidad, saka wala ka talagang hardship na dinaanan. Wala kang trabahong tinapos, wala kang project na legacy, wala kang pinakitang kabutihan na talagang taos-pusong kabutihan. Lahat ng ginawa mo, BBM, para lamang sa iyong sariling kaligayahan at satisfaksyon. Tama. Kasi adik ka eh. Diba? I don't know why I know why you really wanted to be president. Because, well, sabi mo, you wanted to reform kasi recover the name of your father. No. Sa totoo lang, you really wanted power and money. Talaga, reinforce ka pa ni Martin Luther King yung pinsan mo. Lalong lumala kayo dyan. Ngayon, sino naman yung presidente mo? Si John B. Cremulya?
Oh, come on. Who talks about law as if he's a lawyer? At sinong Vice President? Si Sandro? Na naman. Sawang-sawa na kami sa iyo, Bongbong Marcos. Hindi na pwedeng another Marcos. Tama. Pati mga Ilocano ayaw lang bumoto sa iyo at sa anak mo. Vice President si Sandro? Isa pa? Ano sabi ni Manang Amy mo? Lahat kayo nagko-cocaine, pati si Sandro. Agoy. Pati mga anak mo. Lahat ng mga anak mo. Balita. Pati si Vinny, may project pala eh. May mga ano lang sila. Dami. Grabe. Since 1986, para tayong ibinalik sa martial law period without the label. Na ninakawan tayo, nanikawan ng todo, mga crony, mga best friend, nandyan sa mga department heads, BIR, godson niya, inaanak niya. Kaya naman hindi niya talaga matigil. Kung hindi niya inutusan, hindi niya matigil. Kasi very, very close sa kanya. Yan ang problema. Mga wrong decisions. Kaya, Basic eh. You just don't have it, BBM. Why don't you just make our new year happy and resign? Oo, tama. Kita nyo na mga kasama. Para na nga talagang mayahan tulad sa nakaraan. So, repeat the history, ika nga. Pero, sabi ko nga sa inyo, makokontrol yan kung lahat ng gabinete niya ay sisibakin niya. Kung talagang hindi na sila kaso mahirapan sila hindi magnakaw, no? Yan talagang priority nila eh. Ubusin ang kaba ng bayan. Tapos paniniwalain na merong infra. Wala nga infra. Di ba? Alam mo yung meron na balita na yung extension ba o yung iniwang project ni Tatay Digong. Wait lang. Yung iniwan habang ako magsasalita ako. Yung iniwang project ni Tatay Digong, Makati kasi ilong ko eh. Yung iniwang project ni Tatay Digong, nakatenga. So, kawawa naman. Wala na. Napondohan nyo, hindi natin alam kung bakit kaya gano'n ang mga ibang presidente, no? Kung hindi nila proyekto, hindi nila ipapatapos. Diba? Para masabi na, oo, hindi yan akin. Bakit gano'n? Merong nagpapataasan ba kayo ng ihi? Oo. Dapat walang gano'n. Dapat tinutuloy nyo para hindi masayang yung pera ng taong bayan. Kasi sobra na eh. Diba? Pera ng taong bayan, pinagkananasahan nyo, yun na yun. Nakalimutan ko kasi. Diba? Kawawa naman. Napupunta na lang sa wala. Wala na nga yung continuity, wala pa rin yung pondo. Naubos yung pondo, nanakaw yung pondo. Diba? Sabi ko nga sa inyo, 'di ba? Sabi ko nung nakaraan mas titindi ang labanan sa politika. Ito na. Nagsimula na sila. Lunes na Lunes ang balita, Madriaga testimony eyed to augment BP impeachment. Ito na. Gagawin nilang isa ring ebidensya o isang pang counter ito kay BP Sara, panglaban kay BP Sara na yung statement daw. Ano statement? Matindi ba statement na? Halos nga wala nang sino may mga pakanaan yan? Ayan na naman yung mga kaliwa kanan. Utos na naman yan. Doon sila magpo-focus sa mga kaliwa kanan. Ang testimonya ni Ramil Madriaga na nagpakilalang dating civilian intelligence agent na magamang Rodrigo at Sara Duterte ang pinag-aaralang idagdag sa posibleng bagong impeachment complaint Kita na na. iahain laban sa vice-presidente ngayong taon. Diba? Nakatutok si Jonathan Andal.
Sa February 6, tapos na ang isang taong pagbabawal na maghain ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte na base sa ruling ng Korte Suprema. Ibig sabihin, pwede na muling ihabla ang bise. Bagay na pinag-aandaan na ng ilang grupo at individual ayon sa Makabayan Block sa Kamara. Pero maghihintay muna sila hanggang Pebrero kung maglalabas na ng desisyon ng Korte Suprema sa apela noon ng mga complainant na baligtarin ang unang desisyon ng mga maestrado na nagsabing walang bisa at labag sa konstitusyon ng impeachment complaint noon laban sa bise. Kung sakaling Yan na. mag-reconsider ang Supreme Court sa decision niya, di ibig sabihin nito magpapatuloy na yung trial sa Senado. Hindi na kailangang mag-refile. Pero kung sakaling hindi pa lumabas ang desisyon by February, then mag-uusap yung mga complainants at malamang mag-decide na mag-refile. Ayon kay Representative Antonio Tino, sa posibleng bagong impeachment complaint, mananatiling grounds ang umano'y maling paggamit ng bise sa kanyang confidential at intelligence funds. Pero Kita nyo, wala silang katigil-tigil sa confidential fund. Samantala, ang number one na problema ng taong bayan at ng Pilipinas doon sa mali-malitang kinamal ng mga durobo. Di ba? Gasino lang, gatiting lang yung 125 million allegation kay BP Sara. Kumpara dito sa bilyon-bilyon, trilyon-trilyon at milyon-milyon pinaghahatian ng mga congressman tuwing Christmas bonus. Di ba? Ang lupit talaga ng mga ito. Ikaw mama, hindi mo tinatanong sa sarili mo, saan napupunta yung Christmas bonus nyo? Kung yan ba ay direktang binibigay nyo sa taong bayan o direktang tumatanggap at kinakamal ng bulsa, sabi ni Aling Ledesma. Tanungin nyo sarili nyo mga congressman. Kayo mga representative, alam nyo, dapat sa inyo hindi na kayo sinasali, mga panggulo lang kayo dyan eh. Wala kayong nagagawa dyan, kundi umatake. Diba? Sino pinalitan nito? Pinalitan nito si Castro. Pinalitan nito yung babaklitang nakasalamin na si, ano pangalan nun? Yung bumibira kay BP Sara. Yung talo na. Buti nga at tatalo na. Ano pa? Ito pa, tuloy. pinag-aaralan din kung idaragdag ang testimonya ni Ramil Madriaga, ang nagpakilalang dating civilian intelligence agent ni na VP Sara at dating Pangulong Rodrigo Duterte at nagsabing pinondohan ng mga drug dealer at pogo ang election campaign noon ng bise. May mga binanggit doon na maaaring kaugnay sa paggamit sa confidential and intelligence funds. Noong 2025, umabot sa 215 binanggit doon. congressmen ang Sino naman ang kanilang ibibigay na witness? Si Madriaga. Binanggit daw doon na yung intelligence fund ay ginamit sa mga nagpondo ay sa mga wow. Ano yung imbe-imbento, tahi-tahi mga statement? Nako, magtitigil na kayo, hindi kayo paniniwalaan ng taong bayan. Basta nakatatak na sa utak ng taong bayan, sa 2028, bubuka ang pakpak ng Agila ng Davao. Dadagitin na kayo. Ito ang pagdakip ni President Bebezuela at si Tatay. Bebezuela? Hindi ko alam. Pagkadakip po. Alamin natin dito. May paghahalin tulad. Kwento ito, statement ito, o pahayag ito ni Atty. Harry. Dito po sa Europa, sa Tuesday pa. So sa Tuesday pa ako magbababa ng Christmas tree. Ang dami ko pong mga bola sa Christmas tree. So talagang matatagalan ako pagbaba dyan. At syempre, problema ko, saan ko hihilahin yung aking Christmas tree na buhay para itapon, no? Well, anyway, I'm sure meron man yung mga designated places dahil hindi lang naman ako ang nagbuhay na Christmas tree. Dito sa Europa, mas gusto talaga nila ang buhay. Kasi hanap buhay yan ng ilang mga magsasaka na nagtatanim talaga ng puno para gawing Christmas tree tuwing Pasko. So anyway, ang maganda dyan, kahit pa paano nakatulong din tayo sa kabuhayan ng mga magsasakang Europeans, no? Nung tayo nagdesisyon o nung tayo ay rinegaluhan na isang buhay na Christmas tree. Anyway, pag-usapan po natin ngayon, isang bagay na napakalayong nangyari sa Pilipinas
ang paglusob at pagkidnap ng Amerika sa presidente ng Venezuela na si Malayo. Pwede. Pwede, oo. Kasi parang yung ugali nung nakaupo ngayon, parang, oo, hindi rin maganda eh. Saka nauubos yung kaba ng bayan. Pwede. Di ba? Maduro. Now, unang-una po bakit ba ho tayo dapat mabahala dyan? Well, kasi po tayo ay isang bansa na gaya ng Venezuela ay walang laban sa mga superpowers. Anong nangyari po dyan sa Venezuela, linusob ng Amerika ang Venezuela at kinidnap ang kanilang presidente. Dahil di umano siya ay isang drug lord. Kaya nga po ngayon, ang huling larawan na rinelease ni President Trump ay nandun na sa opisina ng Drug Enforcement Agency itong si Maduro. At ang ginawa nga ni President Trump ay talaga naman pong large-scale invasion ng Venezuela ang ginawa ay napakadami pong mga eroplano, napakadami mga barko, binuhos ang buong hukbong sandatahan ng Amerika para makidnap si Maduro. Pero nakapagtataka, bakit naman kinakailangan ganyang kalakas pang dahas ang gamitin? Alam naman nila na walang kakayahan ang Venezuela para depensahan ang kanilang mga sarili. Siyempre po, nakakaabala yan sa bansang Pilipinas dahil tayo pwede rin tayo lusubin ng mas makapangyarihang bansa. Ang sinasabi ng Amerika... Ito naman sa atin. Kung lulusubin tayo at kuhulihin yung mga hindi maganda na namumuno, bakit ayaw nyo? Oo, nagtatanong lang ako, attorney. Di ba kasi nangyayari ngayon sa atin, puro nakawan, di ba? At yung nababalita na gumagamit sa pinagbabawal na candy. Bakit ayaw nyo? Akala ko ba galit kayo? Pwede. Oo, para sa akin hulang. Gusto natin yan para mawala na yung mga durobo sa Pilipinas. At doon naman sa usapin na i-invade din, malabo naman siguro. Yun lang sa mga klase ng namumuno na ayaw ng pagbabago. Di ba? Kasi si Trump against siya sa mga pinagbabawal na candy. Di ba? Ito yung hindi ko gustong komento. Hindi naman ako against kay attorney. Pero parang ayaw ni attorney na kidnapin itong si Magba. Tuloy nga natin. Rest backan tayo, pero please lang, ang alam natin, ni minsan, hindi naman nag-rest back ang Amerikano kung wala siyang pang-nasyonal na interes. So lahat ng mga bansa gaya ng Venezuela, gaya ng Pilipinas, dapat maabala kapag ang mga malalakas na mga bansa ay gumagamit ng dahas. Naku. Ang usapin pala to, yung sasakupin ang isang bansa. Malabo naman siguro, 'di ba? Kung ang Pilipinas naman ay issue lang doon sa namumuno, hindi naman dapat sakupin. Kung kikidnapin ang pangulo, kung sino man yung namumuno ngayon o yung pangulo ng Pilipinas dahil nababalitaan na siya ay wala sa katinuan at hindi kayang mamuno, pwede. 'Di ba? At may issue siya sa mga pinagbabawal, bakit ayaw? Ako gusto ko. Para naman, tuluyan na magbago ang Pilipinas. Abogado ng supporter umano ni BP Sara, ipapablatter. Nino? Naku, ito na naman siya, Si Anta Clara magpapablatter. Anta Clara, pag ikaw bumibira, ang saya-saya mo Mukhang tinamaan ka ata doon sa abogado ni BP Sara. Supporter lang yun Bakit ganun? Unfair naman. Hindi kayo lumalaban ng patas. Sabi ni Aling Ledesma. Tuloy. Ipapablotter daw ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro ang isang abogadong supporter ni VP Sara matapos siyang pagbantaan kasunod ng kanyang Chucky remark. Una kasing inihambing ni Castro ang bise kay Chucky kapag daw diba? Unang inihambing ni Clara, si BP Sara, kay Chucky. Tapos ngayon, ikaw yung binabalikan, nag-iiyak ka. Hindi naman pwede. Pag iyakin ka, huwag kang babanat. Diba? Payo lang. Pag hindi mo kaya yung banat sa'yo, huwag ganun. Papablatter mo, bakit? Diba? Ikaw nga, banat ka ng banat kay BP Sara. Hindi ka naman pinablatter ni BP Sara. Tapos yung supporter ni BP Sara ang bumanat sa'yo. Ito na, magpapablatter. Nagalit ang kilalang manika mula sa horror film na Child's Play.
Sa kanyang YouTube vlog, sinabi ng opisyal na posibleng ma-disbar ang abogado matapos makisawsaw sa issue na hindi naman siya kasali. Ngayon pa lang, General Nartates, i-report ko to ha. Sabi niya, kapag ka daw nilaglag ako, siguro ng boss ko or what, appendix lang, mali pa spelling niya eh. Coccyx, no? Ang nakalagay yung conyx. Coccyx lang ang walang latay sa akin. Diba? So, ibig sabihin, most probably, pag wala na tayo, diba? Bilang Palace press briefer, gaganti sila. Buhay. Mukhang buhay ang katapat nito. Kita mo na. Ayan na sinasabi na. Ay, nako po. Kita niyo sabi ko sa inyo eh. Diba kahit si Bibi Sara hindi nagsasalita. Diba? Naka-smile lang kahit anong banat. Diba? Nagtatanong lang ho daw si Aling Ledesma, bakit kayo? Naapektuhan kayo sa mga comment. Eh bakit? Eh si Bibi Sara nga, tinadtad ng mga comment na masamang comment. May mga pagbumura. Diyos ko. Yan, sabi ni Aling Ledesma, yan yung mga ganyan na hindi fair. Diba? Apektado pala kayo pag nasasabihan kayo na ganyan, sabi ni Aling Ledesma. Di sana hindi na lang kayo naggaganyan. Diba? Yan, kumabot sa video natin ito. Ano masasabi nyo sa mga gantong issue? Wag na wag kayong bibitaw sa channel ni Kuya Goods. Hanggang sa muli wag mong kalimutan mag-like and share. At ang importante ay hit mo yung notification bell at i-bell all mo para yung upload natin everyday magno-notify kagad sa iyo at mapapanood mo. Kasi marami sa atin hindi ho nababatuhan ng notification. Hanggang sa muli, like and share. Bye!